Okay mga Lods, oh my gulay, grabe! Grabe talaga mga Lodi Bells ko. So, bago tayo po dumako dito sa issue for today, gusto ko munang panoorin nyo etong content ko regarding dyan. Ito yung pinakauna, Chloe nag-cheat daw kay Dudu. Tapos, meron to about dun sa car fun. Okay, so these are all the allegations na binato ng Reddit kay Chloe. Now, si Chloe already said na hindi totoo yung car fun. Di ba? May kinover din natin yan lahat. Okay, so lahat ito ay na-post na natin at lahat ito ay mapapanood nyo dito lang sa channel na to. Kung gusto nyo ng full context, please lang po, i-post nyo yung video tapos ipanoorin nyo. Ha? Now, ako kasi, I took Chloe's word for it. Nung sinabi niyang hindi totoo yung car fun, hindi totoo yung car fun. Okay? So, hindi ko naman mapapatunayan yan na totoo or hindi. Kasi wala tayong documentary evidence and wala rin tayong testimony doon sa may mga taong may malapit kay Dudut na may quote-unquote personal knowledge. Now, I would think na sino ba ang magkakaroon ng personal knowledge dyan kung hindi yung nanay ni Dudut? Oh my God! Diyos mio Marimar, por favor. Akala ko yung pinakamainit na balita na ngayon. Hindi, kakasama din yun. Yung expose ni Vitrum at saka yung name drop ni Vitrum at saka ni EJ Power kay Balakid, yung pala ito. Babalik tayo rito. Now, bago tayo pumunta dun sa dito sa main event natin, bigyan muna natin to ng current context ni nung nangyari. So last episode po nitong issue na to, we covered yung sinabi ni Josh On Point, 'di ba? Yung may nagpapayo si Josh On Point na iniputan sa ulo. Tapos si Dudut naman ang ginawa niya, naglabas siya ng video na kung hindi mo gusto yung oras ko, ako hindi para sa yung BNK reference, yung ILYC reference. So ano yung pinapakita ko sa inyo ngayon dito? Pinapakita ko sa inyo ngayon dito na it seems like the main issue according to the family of Chloe, of Dudut ay cheating. Okay, sabi dito ni Alona, si Alona Yunting is the mother. Ito muna. There is no reason. Cheating is the most disrespectful thing one human being can do. And another, if you aren't happy in a relationship, end it before starting a new one. Okay? So it seems to me nang ine-imply nila rito na Chloe cheated on Dudut. Kumbaga sila pa pero nagjowa ng iba yung EA. Okay? This is the accusation, the allegation of Alona. Okay? Hindi porket ito. There is no reason behind any cheating. It's a choice. Oh. Well, it's truly a choice. Kasi pwede mo naman kasing i-end or i-terminate yung relationship eh. So, real talk, pwede mong gawin yan. I agree with that. Pwede mong i-end yung relationship. Pero kasi kung emotionally attached ka dun sa tao, medyo mahirap i-disconnect yung sarili mo doon. Hindi porke mataba na yung partner mo, wala na siyang oras sa'yo o masyado siyang kengkoy o kung ano pa na iisip rason, mga bagay na wala kayong alam, kung di chismis lang or even presumptions without basis. Okay, so, sino ba pinatutungkulan niya rito? Yung mga bashers? Okay, this process is painful, it's not a joke. Not only the person concerned but the whole family. Siguro ang patama niya doon sa EA etong cheating. Pero yung sa mga sa mga bashers to palagay ko eh. So okay, so eto yung post ni Mami nung isang araw. Tapos scroll up tayo, okay, eto. In rough time, it's okay to ask help and have a shot. Well, totoo naman 'yon, 'di ba? Alam natin yung matrix yung acceptance stages of grief ni Kubler-Ross, 'di ba? Yung Kubler-Ross cycle. And doon sa when you're feeling helpless, it's okay to tell your loved ones na nahirapan ka and maybe they could be an emotional support sa iyo. Okay, scroll up na. Ayan, Nico David and .gg confirm. Oh! Okay, so ano po ba yung context nitong video na to? For full context nitong video na to, post mo nyo muna to,
punta kayo sa ano, punta kayo sa tawag dito, punta kayo dun sa doon sa aking catalog, sa video catalog ko. Hanapin niyo dun yung car fan kasi ito yung context nun. Okay? Hindi ko na ikukwento ng buo diyan, sa-summarize ko na lang sa inyo. Okay, yung etong lalaki daw na to is taga DLSU daw. Classmate niya daw to nung araw, tapos yun nga, may car fan daw silang ginagawa. Now, ano ba yung car fan na yun? Kayo lang bahalang gamitin nyo na lang imaginations nyo. Pero ang pinopoint ko dito kasi, hindi ka aya-ayang basahin yan. So, kaya nga nung naglabas si Chloe ng statement, inano ko agad, pinablish ko kaagad yung counterclaim na hindi pala totoo yun. Pero, ang problema ngayon kasi, eto na yung counter testimony nung nanay. Yung nanay yung nagsabi. Of course, may personal knowledge yan sa anak niya. Gets nyo? She is actually saying na this rumor is actually true. Yun yung sinasabi niya. Or at least may semblance of truth to sa posting niya na ganito. Okay? Yan na. Yan yung implication yan. Kasi pwede nyo naman kasing pwede kasing wala ito kuha nyo. Pwede kasing X to Teka, sana nga sana gumagana yung ballpen ko para naman malakasan. Yun, pwede kasing wala ito di ba? Pwedeng wala ito. Ang meron lang yung caption, di ba? Pwede, caption lang ang pwede. Pero bakit sinama niya yan? Ang implication sa akin yan, parang in-approve sa kanya, di ba? Ang problema kasi, hindi lang ito si Kong Hindi lang to si V. Hindi lang to si Keng. Hindi lang to hindi nga ito si Josh On Point na kapatid niya mismo. This is her mother. His mother. Gets nyo? So, she would know the details of this, diba? Hindi nga, gets nyo ba? Now, mas mabigat yung yung post niya kaysa sa post nung iba. Nasa ka-level sila ni Dudut, di ba? Pag sino makakapagsabi kung ano ba yung nangyari na paniniwalaan natin ng at least yung side nila ng kwento. Si Dudut, number 1. Si Chloe, number 2. Si Josh On Point, number 3. Yung nanay, number 3 yung nanay, number 4 si Josh On Point, di ba? So, ang point dito, this is a very, very heavy accusation. Yan. Ipoposit natin to as accusation. Now, after all that, basahin naman natin yung caption mismo. Gets nyo? Kasi nga, mabigat na to Yung sinare ng nanay, mabigat na yan. Sobrang bigat yan. Tapos, meron pang caption. Yung caption talaga yung parang Ay, hindi. Mali. Ito pala. Napaganon ako. Okay, so. All 3 people bear responsibility in an affair. Okay? So, hindi niya tinitake yung okay, may affair daw, 3 sila. Okay, congratulations, boy. Okay? Sinong boy yan? You succeeded to bring the best of our 2026 for our family and to some content creators. Kasali ba ako dyan? Hindi kasi, kung napanood nyo naman yung mga content ko, nagiging neutral naman kasi ako as much as I can. Pinakikinggan ko both sides of the story, tas bahala kayong mag-decide kung ano yung sa tingin yung tama at mali. Pero sinasabi ko lang lagi, may presumption of innocence yung mga yan. Hindi pa natin naririnig yung kwento nila Chloe. Kaso ito talaga, parang gut punch to You have unmasked the true color of a beautiful, demure young lady that we have given all respect and love that human being deserve. Grabe! Holy moly! Pinakita mo ang tunay na kulay ng isang EA. Okay, ayoko magkomento doon. Binabasa ko lang at nagre-react ng shocked ako. Kasi, bakit shocked lang ako? Kasi hindi ko pa naririnig yung side ni Chloe. To be fair, sabi ko nga sa inyo, this is going to be the biggest ever na Team Payaman drama in their history. And I've covered a lot of them. Diba? Yung Solid North, yung
Kulob, lalo yung kay Kulob, di ba? From start to finish na cover natin yun eh. Sinasabi ko lang na kapag nagsalita si Chloe dito, it will explode again. As in, boom, ganun siya. Okay? Basta, makikita nyo, tandaan nyo. Baka, depende kung kailan niya ipopost. Kung pinost niya ngayon, magiging meme siya ngayon January. Kung sa February. Isang calendar worth yan. Promise ko sa inyo mga lods. Ganyang kalaki yan. I've seen everything here on social media. Nakasali na ako sa mga drama ng malalaking YouTubers. Pero this is going to be talaga sabog yan. My God. Lalo na may ganito. For 11 years, we treated her as family, as a precious one. Boy, tropa, how does it feel? Oh. Complete na ba pagkalalaki mo? Ooh. O nadagdagan pa? Ooh. Pero mami ang akin lang, wag niyo sisihin si Boy. Sa bagay kasi hindi umiwas, 'di ba? Ginusto din kumbaga, yun yung ini-imply ni mami rito. Pero ako kasi, yung kung may fault blaming dito, number 1 yung nag-cheat, which is allegedly, favorite word ni Manong Normal niya na babaratuan ako ng wheelchair. Ayaya. Okay. Si Chloe muna, allegedly. Tapos susunod, syempre, yung boyfriend, kung si Dudut, kung alam niya o hindi niya iniwalayan. And last na talaga. Kung pwede nga natin gawing number 11 yan, pwede. Kaso hindi 3 lang sila. Eto tandaan mo, Pogi. At least Pogi Palakpakan. What goes around comes around. Eventually, what you give out in life, you receive it back. Piece of advice, huwag kang magpakatiwala mga relasyon ng tropa. Huwag pagkatiwala mga relasyon nyo sa mga tropa-tropa. Gandang buhay sa lahat. Rest my case, move on na kami. Oh. Sa side nyo, tahimik pa. Pero ang tanong na lang dito, does Chloe wanna go back posting sa internet? Kasi, kung gusto niyang bumalik, makakarapin niya talaga to. Or, alam mo yan, hindi kasi, this is, kasi to yung, kunyari, yung mga drama sa akin, it's more, kunyari, yung mga nangko-call out sa akin, it's more of like, issue sa internet Nagkaaway kayo sa internet, nagkasagutan kayo, iba yung opinion nyo, nasabihan mo siya ng masasakit na salita because of something that you post. It's something that exists online. Ito yung tinatawag nating gut issue. Gut issue yan, pare ko Bakit gut issue yan? Kasi, lahat naman siguro tayo nagka-crush. Tama? Na-in love. Nagka-jowa. May asawa. May nasaktan. Gets nyo? Lahat tayo relate dito. Nakaka-relate tayo. Miski hindi ka social media influencer. Gets? So this is why this is a big thing. Lalong-lalo na, karamihan sa Team Payaman fans are now, kung walang jowa, may anak at may asawa na. Kasi ganun na sila katagal yung mga nila So, pag nagsalita ka, Chloe, expect mo yan. Expect mo na kung babalik ka man dito. If social media is very important sa'yo na bumalik rito at mag-post uli ng mga content mo, mangyayari yan. Di mo maiiwasan yan. Yun. So, kasi 11 years pala kayo. Grabe. So ako, wow, rin ako flabbergasted din ako sa mga pangyayari ngayon So, good luck kay Chloe. Kung ako sa'yo, choose na lang. Kung ayaw mong mabash, then just keep out of social media. Kumbaga, GG out ka na rito. Hindi naman sa pinapaalis kita or anything You are free to post. Kaso nga lang, sa mga nangyari ngayon kasi, lalong-lalo na may ganitong posting si Mami, baka talagang dudumugin ka ng mga tao, ng mga fans ng Team Payaman. Kasi, they would assume na totoo yang ganyan. Hindi ako naniniwala. I still give you the benefit of the doubt since hindi ko pa naririnig yung side ng story mo. Please lang po, i-exercise natin yung ganong fairness when we are looking at these issues. Of course, si Mami, pro-Dudut yan. Pero yung kabila, paano? May storya pa siya Hindi pa natin naririnig Pagbigyan natin
Dun lang, okay? Kung meron ba akong konting clout dyan sa inyong mga Team Payaman members, let's listen to her if she wants to talk about it. But she is not required to do it. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lol.